Kahon, panahon na kahon? Ha? 1962, Maria Cristina. Santiago. Santiago. Sige, ipagdawasan na namin Maria Cristina, ha? Maria Cristina. Okay na ka. Ang dami ko katila mo sa ang lalaki. Ano na? Dito. Ang lalaki. Nag-aano ng mga krus. At may mga, ano to. Mag-isa lang po yung anak ko sa bahay. Tapos mag-isa lang yung bahay niyo. Ayun Yung, po, ano, ha? May naramdaman ka pa? Wala na. Wala na, no? Diyos ko, yan yung broker ko po. Yung ano. oh. Naku. Ma'am, baka pwede nyo i-explain kay Attorney JV kung ano po yung ginawa po doon sa unit po ninyo, ma'am? Yung broker ko, nagpaalam sa akin na yung kapatid ng may-ari, magdadala daw po ng albularyo sa bahay na tinirahan namin. Hindi po ako pumayag. Sabi ko, hindi pwede, pagkatapos na lang ng kontrata namin. Kaso po, sabi niya, okay te. Tapos, Friday morning, pumunta siya. Tapos nung ako naman, bumili ako ng pagkain ng alaga ko. Nung nandoon na kami, nag-ano yung anak na nag-umpisa na daw sila, naalala ko po kasi yung may naka-schedule na albularyo, naalala ko po kasi yung anak ko, 2 months po na bedridden yan, nagkalupos po siya tsaka yung sa baga. Mamadali na akong umuwi, nag-start na po kasi silang mag-ritual, Yung wala ritual ako. na napanood natin. Well, opo. Yung Ilang taon na tong bata na to? 33 na po. 33. Kasi nung natapos na po yung ritual, na na po kami, hindi na kami natutulog sa gabi. Tapos pag umaga namin itinutulog kasi nakita kasi namin yung yung possess nagpo-possess yung babae. Yung nasa video kanina. Nasa video ka. So, ma'am, ito ha. So, kayo po ay nagrerenta. Nagrerenta nitong po. bahay po na ito, no? Opo, opo. Yung may-ari po ba ang nag-utos na magkaroon ng albularyo doon or yung broker nyo lang? Hindi ko po alam kasi yung may-ari nasa Iceland daw po. Nasa Iceland. Tapos, so, mga agent niya lang yan. Yung mga Opo, yung nandyan. parang siya- Representatives. broker po sila ng Yung broker. Opo. No, bakit kinailangang mag-ritual? Yun nga po ang tanong ko rin, bakit nagre-ritual sila doon? Kasi dapat pinaalis na lang nila kami kung gusto nilang mag-ritual. Wala naman kayo naging reklamo, no? Na may nararamdaman kayo, kaya Wala kinailangan naman. magkaroon ng Ang- ritual. Ang sinabi ko lang po noon na itong bahay na to medyo mabigat sa amin. Parang medyo siya, yung hindi maswerte, parang ganun. May ganung aura May meeting kasi aura. minsan. Pero wala akong sinabi na, magdala kayo ng albularyo dito. Wala akong sinabing ganun. Nagpaalam pa nga siya sa akin na may albularyo daw na papupuntahin yung kapatid niya. Pero hindi po ako pumayag at nung sinabi niya sa akin. Sabi po ng gwardiya nga kahapon, bakit hindi sila nagsabi dito sa gwardiya para itanong namin sa'yo kung papayag ba kami o hindi? Oo nga. Kasi daw yun, dapat pinapaalam daw muna sa guardhouse kung meron silang gagawing ritual activity. Paano po sila nakapasok? Kumatok, pinagbuksan, ganun ba? Kasi po yung anak ko, naguguluhan daw siya at that time kasi wala ako. Tapos ang ko lang sa kanila, ba't di nila ako inantay? Ako yung nakakontrata sa bahay. Ba't nagdidesisyon sila na mag-ritual doon na wala ako? Ano po yung mga nandun sa dingding? Mga orasyon daw po yun, pinagdidikit doon sa mga itaas ng pinto namin. Tapos meron pa silang, yung parang triangle na pag akyat mo ng hagdanan, may mata sa gitna. Oo. oo. Okay. Okay po, okay. Yung parang illustrations kanina doon. Opo, at may mga cross, ma'am. Opo, po sila ng manok, nagkatay sila ng manok, yung dugo, po nila sa mga dingding namin, tsaka yung mga pinto. Okay. Sa CR. Sa CR po, sobrang laki po talaga yun sa CR. Tapos may binabanggit kanina na pangalan, yung Maria. Kahon, panahon na kahon? Ha? 1962, Maria Cristina. Santiago. Santiago.
panahon daw po ng hapon, meron daw po doong binaon na isang dalagita na inoffer daw nung tatay para kapalit nung tatay. Yung sabi po niya sa ano doon. Tapos nung ano po, tsaka ngayon pinagsisindi niya kami ng black candle sa Monday to Friday daw gagawin yun, Saturday, Sunday, hindi daw wala po kaming kasi syempre takot kami kasi baka kung hindi namin gagawin, baka may mga sa Para anak saan daw ko, po parang, yung kandila, ma'am? parang doon sa laundry na doon daw nakabaon yung ano. Yung sinasabing babae sobrang po. kilabot po talaga kasi yung anak ko nakakaawa. Halos may sakit po siya ngayon. Siya yung inuubo, nilalagnat, madalas na siyang ganun. Pero ma'am, wala po Emotional bang distress. nababanggit sa inyo na parang pinapaalis kayo dyan? Kasi po sa kontrata, pag pinaalis nila kami, ibabalik nila yung 1 month advance, 2 months deposit at natitira na doon po ang nakasulat doon sa kontrata namin. So, kami nga, ayaw namin mag-breach of contract kahit na tumutulo na yung bubong namin kasi nire-respeto namin yung kontrata. Okay. Oh. Yes, ma'am. Pero nakausap nyo na ba sila after nung ritual? Ano po yung justification ako po daw? ang nag-ano sa kanila na hindi ko na kaya yung bahay kasi paglalakad kami, ayaw namin tingnan yung mga nakalagay dyan ng mga krus-krus na dugo. Ay, hindi pa tinatanggal? Nandun pa rin? Nandun. Tapos sa sahig, nilagyan pa nga nila ng dugo yung sahig. So, until Tapos sa now, laundry, nandun? may dugo. Ayaw ko siyang tanggalin kasi, yung, parang, ang ko na lang na, since kayo naman yung gumawa ng problema, gusto ko na lang sabi sa kanya na, hindi ko na kaya yung bahay. Sabi ko, hindi namin kayang tirahan to na ganito siya. Oo. Tapos, sabi niya, alis daw kami, kagustuhan namin. Hindi namin kagustuhan kasi sila yung gumawa ng problema. Sabi ko, kayo yung gumawa okay. ng problema, hindi kami. Sige. Master Sergeant, sir, nagkaroon na po ba kayo ng kahit investigasyon man lang at ano po ang nalaman natin? May malinaw po na sa trespassing, may nalabag yung inarereklamo ni ma'am. Tapos bukod pa po doon, may mga civil aspect po sa pag-aralan natin sa rental law act po. Sir, nakausap niyo po ba yung gumawa ng ritual? Hindi pa po namin nakakausap yun kasi hindi po na-locate ng tropa. Wala po doon sa tinutuluyang bahay. Sige po Master Sergeant, siguro babalikan namin kayo one of these days para kung mahagilap ninyo, matanong ninyo yung side naman nung kabila. Po. Ngayon nga po, kasi after nung ritual, nag-ano ko sa kanila na pwede, kasi 18,000 pa naman yung natitira ko sa deposit. Okay. Sabi ko, baka pwede nyong ibalik nyo na lang yung, kasi napakahirap maglipat. Balik nyo lang sa akin yung deposit na 1 buwan, gagamitin ko na lang sa paglipat kahit na yun lang. Kasi abala po masyado So talagang sa gusto amin nyo yung na rin ginawa. umalis doon sa dahil po sa bahay. insidente, doon sa insidente. Yeah, kasi I understand. natatakot na po kami. Kaya nga. At saka yung nasa risk na yung health ng anak ko na doon. Tapos wala daw kami makukuha kahit konti, sabi niya. Tapos kahapon, tanghali, pinapaalis niya kami. Sabi niya na umalis na daw kami. Kung ganon, kung they violated that property, they are deemed to have breach of that contract. At kung ikaw ay aatras na dyan sa kontrata na yan, whatever deposit, whatever entitlements, dapat matanggap nyo rin po. No? Paano po, attorney, kung sakali man po kasi ngayon po, hindi na po natin malocate ang nirereklamo po ni Ma'am Marivic na si Ma'am Vanessa Lazaro Toralba. Pinapuntahan po namin sa barangay at hindi na rin po sumasagot sa aming mga tawag. So, ayan po si Ma'am Vanessa Toralba. Attorney, paano po ang magiging process po niyan? Or ano po ang maaari nating i-file? Opo. Yes po, no? Base nga po doon kung sa gagawing investigasyon ng ating PNP, kung sa tingin nila meron talagang na-commit na krimen, ma'am, karapatan nyo naman po na magsampa ng kaukulang reklamo. Okay. At ang ating fiscal na po, yung City Prosecutor's Office, ang magpapadala po ng sabina, karapatan po niyang sagutin din kung ano mang pong alegasyon, akusasyon na isasampa po ninyo. Kung hindi niya talaga sasagutin yon, kumbaga, winave na niya yung kanyang karapatan na sagutin at magdedesisyon ang ating piskalya base lang dun sa inyo pong reklamo. Ano po bang plano nyo ngayon, ma'am? Ituloy ko po yung reklamo. Sige. Ma'am, Okay. ano naman yan, no? Given na you live in the same barangay, dadaan po kayo sa proseso ng barangay Lupon. Okay? Opo. So mag-i-issue naman po ng subpoena ang inyo pong Lupon.
kayo po ay pagtatagpuin doon. Opo. And I think, no, Shari, ang the best way forward dito, yung kontrata, hayaan nila, no, si ma'am at yung kanyang pamilya na makaalis na, pero ibibigay yung deposit nila doon sa kontrata kung ba hindi na forfeit yung karapatan ni Ma'am Marvin. So, samahan po namin kayo, madam. Pero ma'am, kailangan kasi i-call out din po natin muna yung attention ni Vanessa Torralba. Opo. No, para po maayos din po natin ito. Opo, Opo. ma'am. Sasamahan naman po namin kayo, ma'am. Wag po kayo mag-alala, ha? Opo. Pero kung ngayon, ma'am, kung may maitutulong po ang tanggapan namin, ma'am, sa paglilipat po ninyo, ma'am, sabihan niyo po kami. Thank you Opo. po. Okay? Oo, kasi yun ba yung pinoproblema niyo din, ma'am? Yes, ma'am. Opo. Opo. Sige po, ma'am. Kausapin po namin kayo, madam, doon po sa kabilang studio, ma'am. Salamat. Opo. Thank you po, no, Ma'am Marvic Ahento.